Ayan. Welcome dito sa ating programa Abante Pinoy. Siyempre dito sa ating channel na YouTube. Huwag inyong lingkod. Walang iba, Mr. Bohol. Ayan mga ka-people, ngayon pag-usapan na naman natin ulit tungkol itong hearing dito sa Squadcom na binubuo ng mga kongreso, itong public na hearing na ito. Kahit sino yung pinapatawag nilang mga involved doon sa AGK or extrajudicial killing noong nakaraang administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Grabe talaga itong mga kongresista natin ngayon at mayroon na rin mga senado. Kung mapansin natin mga ka-people, noong nakaupo itong si PRRD, noong nag-declare ito ng war on drug, alam naman natin ang nangyari na marami talagang namamatay at maraming sumuko. Yung iba ang mga namamatay ay ginawa ilang dahilan na sila ay pinatay na walang hindi gumamit o hindi nagtutulak ng druga. Yung iba naman, kung sa kabila mo naman ay tatanong, ay yan talaga ay mga poser. Kung kayo mga ka-people, sa iyong opinion, si PRRD ba noong siya umupo ay tama ba ang kanyang ginawa na mag-declare siya ng war on drugs? Minsan kasi noon ay sinabi ni Duterte na hindi na kailangan ang kulungan ay palakihan. Dapat ang sementeryo ang ating palakihan nung siya ay nakaupo kasi ihahanda niya para sa mga durugista yun, hindi yun para sa mga matalino at matinong tao. Pero ngayon na siya ay wala na sa kapangyarihan, nito lang si PBBM, bumaliktad na naman itong ating mga congressman. Ano ba yan? Hindi na ba ito, wala na bang katapusan ng mga balingbing sa ating politiko o sa mga politisyan natin dito sa Pilipinas? Saan o kung sino yung malakas o doon sila kumapit, yung mga nagbibigay ng pundo, kaya papunta sila doon kasi doon sila kumikita. At kasabay na makakurakot pa pag magka-timing mga ka-people. Ngayon, yung mga senado, yung mga kongresista dati, nung nakaupo si PRD, pinupuri pa nila, binibigyan pa ng maraming palakpakan itong si Duterte dahil maganda yung ginawa niya na war on drugs. Pero ngayon, yung mga nagsasabi dati na magaling si Duterte, ngayon yung pang nangunguna ngayon sa nag-imbestiga na itong si PRRD ay mali yung ginawa, kaya inimbestigahan nila tungkol sa mga namamatay doon sa war on drugs niya. Yung AGK ang ginagawa ngayon. At lumabas din ito noong kahapon, nung bumaliktad na naman itong si Garma, yung retired colonel na initalaga ni Duterte doon sa PAGCOR. Ngayon, nung unang attempt diyan sa meeting sa yung hearing sa Kongreso, payak-iyak siya kasi yung anak niya isama doon sa kulungan kasi ito ay ikinontempt nila diyan sa Kongreso. Malayo sa katotohanan kung tingnan mo ang kanyang mukha na yung mga sinasabi niya dati ay lahat po ay totoo. Pero ngayon ito na naikulong na sa Kongreso.
Siyempre kung marangya ang buhay mo dati tapos ilagay ka diyan sa kulungan, saan ka ba mamimili kung ilaglag mo si Duterte, pakawalan ka tapos may milyon ka pa. Kung depensahan mo si Duterte, siyempre matulog ka diyan sa kulungan. Kung ikaw mga people, naipit na, ano bang sasabihin mo? Kaya bumaliktad itong si Garma, Idinawit na si PRRD sa meron daw reward system noong dating administrasyon tungkol sa makapatay ng mga drogista. Kasama pa ito si Senador Bato at Senador Bongo at iba pang personalidad ngayon ang idinadawit sa kanyang huling testimonya. Kaya marami na naman ipapatawag sa sunod na hearing nito at hintayin din natin itong pag-imbita nila ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kasi hindi naman ito tatanggihan ng ating matapang from Davao, the Finisher, Rodrigo Roa. Ayan. Pakinggan natin ang konting video na ito ay naka-plus sa report ngayon. Ng intelligence funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. June matapos ihayag na may cash reward system sa anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte, nais na rin imbestigahan ng House Quadruple Committee o Quadcom ang intelligence funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, partikular na ang paglobo ng naturang pondo. Okay, hearing is resumed. Sa pangwalong public hearing ng House Quadruple Committee o Quadcom, inihayag ni Royina Garma, retired police colonel at naging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office, ang pagkakaroon umano ng cash reward system sa giyera kontra illegal na droga ng Duterte administration. Anya, bawat drug suspect na mapapatay sa anti-illegal drug operation na mga tauhan ng pulisya, may katumbas umano ito na 20,000 hanggang 1 million pesos. Sa War on Drugs diagram na ibinigay ni Garma sa Quadcom, isang alias smoking na staff member umano ng Nooy Special Aid to the President at ngayon Senator Bongo ang in charge sa paglalabas ng salapi para sa payment of rewards. Pinoproseso umano ang pagpupondo sa mga planadong operasyon, refund para sa operational expenses at rewards para sa agents sa pamamagitan ng bank accounts ni Peter Parungo na nasa Criminal Investigation and Detection Group 11 at nasa ilalim ng CIDG Region 11 Chief na si Edelberto Leonardo, ang kabibitiw lamang na National Police Commission. Ayan, marami na mga pangalan na lumutang ngayon na kasali o kasama daw doon sa reward system ng Administrasyong Duterte. Ang war on drugs na idineclare ng ating Pangulo. Ito ay may mga reward system daw na nagsimula ng 25,000 hanggang 1 million ang pa-reward. Ito kay tama ay mga binitiwang salita ni Garma o siya ay naipit lang dito dahil siya karon ay nakakulong diyan sa Kongreso. Kaya panatiliin nating sumusubaybay dito sa mga investigasyon kung sino bang madihado nito kasi yung mga nag-imbestiga ngayon sa kaso ni Duterte, yan yung mga admirer dati yung Duterte, yan ang nagpupuri ni Duterte na maganda yung kanyang programa. Ngayon nawala ng power si Duterte, hindi na mapakinabangan, hindi na makakuha. Pag kuna nila ng mga proyekto o pondo, ayan, bumaliktad, nandun na naman sila sa may pondo. Ano ba ang ating klase yan? Ano ba sa tingin ninyo mga ka-people? Yan ba tama ang ating kongresista? Ano ba talaga ang kanilang trabaho? Palagi na lang mag-imbestiga o magawa ba sila ng mga batas? Kasi kung mapansin natin, yung mismong tao na nagbigay ng kagandahan ng ating bayan, yun pa kanila ngayon ang inimbestigahan at inidawit pa sa mga maling pamamalakad nung sa kanyang siya ay namumuno. Commissioner. CIDG 11 personnel
in charge in the deposit and payment of money coming from alias Muking from PMS who in charge in releasing of money. Binanggit ba sa iyo na kung saan nanggaling yung pera ni Muking? Wala po. In reality sa ground, wala naman talagang punto binibigay ang PNP sa Koplan. Yung mga Koplan lang na napupunduhan, national level yan kung meron man. Ang revelasyong ito ni Garma magiging subject na rin ng investigasyon ng Quadcom dahil sa umano'y paglobo ng intelligence funds noon ng tanggapan ni dating Pangulong Duterte. Duda ng ilang House Solons. Ito umano ang posibleng ginamit para sa cash reward payment sa anti-drug war. There are operations being implemented by the administration or former administration o kahit ngayong administration na kapag police operation o kaya military operation, gagamit ka ng Intel Fund. Yun din yan ang ginagamit natin eh. So, kaya Ito rin si Fernandez, palagi na itong pumapapel kahit saan. Parang may balak na itong umangat at gusto rin itong magsinado siguro sa sumusunod. Kasi kung magsalita, parang siya na pinakamagaling dyan. Dapat sana siguro itong mga kongresista natin dyan na nag-imbestiga ngayon, maganda siguro imbestigahan dito sila sa kanilang distrito na sakupan kung lahat ng kailang pundo na galing sa gobyerno, pira ng taong bayan, yan ba ay nagamit sa tamang pamaraan o kailangan siguro itong mayroon ding buo ng komite para ito naman sila ay imbestigahan kasi napaka-unfair naman sila ngayon. Sila palagi ang nag-imbestiga kasi nandyan sa pwesto. Maghintay lang kayo pag may mga upo na naman dyan na maka-Duterte na naman. O kayo nang wala sa pwesto at yung mga aliado ni Duterte ay nasa sa pwesto, baka kayo naman ay bumalingbing na naman kayo ulit at pupuriin na naman yun si Duterte pag bandang huli na kung kayo ay palapit na ang kanyang huling termino. lumabas na investigahan yung Intel Fund ng former president because Rohina Garma told us na doon ang galing sa Malacanang yung pera. So, we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon yun sa Intel Fund. Kapwa itinatanggi ni Senators Go at Ronald Bato de la Rosa ang cash reward system allegations sa Duterte drug war. Naniniwala naman si Quadcom overall chairperson Representative Robert Ace Barbers na galing ang pondo sa Intel funds ng Office of the President at ng Philippine National Police. Kung mau-audit niya ang pondo, matutuklasan kung sino ang nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Umaapela naman si House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas sa COA na imbestigahan ang potensyal na maling paggamit ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pondo sa tila naging Oplan Pork Barrel na Oplan Double Barrel Strategy. Balak ng imbitahan ng Quadcom sa pagdinig dito ang COA kaugnay ng issue. Para naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration na si Attorney Salvador Panelo, walang basihan ang gagawing legislative inquiry ng Quadcom dahil hindi totoo ang sinasabing reward money sa drug war ng nagdaang administrasyon. This October 22, yung susunod na pagdinig ng Quadcom at iniimbitahan sa hearing yung mga personalidad na dinadawit ni dating PCSO General Manager Garma sa anti-drug task force na binuo sa ilalim ng dating administrasyong Duterte. Balik sa iyo, June. Rosary, kamakailan ay sinasabi na handa o mano si dating Pangulong Duterte na dumalo sa pagdinig ng Quadcom. Ito na ba ang panahon ngayon sa tingin ng mga mabatas na pwede na siyang dumalo? O June, lagi ang natatanong sa mga co-chairperson at sa overall chairman ng House Quadruple Committee. Open naman or standing yung invitation para sa dating Pangulong Duterte. Pero ang sinasabi nilang proper time or best time para formal na imbitahan ng dating Pangulo ay kung ang topic ng Quadcom ay tungkol sa extrajudicial killings o EJ case. Na alam naman natin na isa sa mga issue na iniimbestigahan ng Quadcom. Pero nung nakalipas kasi na update sa atin, yung magiging focus ng Quadcom
Kaya ngayon, ang pinakamaganda dyan, mga people, na itong, kung imbitahin na itong si Digong Duterte, sigurado talaga na matamaan sila sa mga sagot niyan kung itong magtatanong ay hindi masyado hinog yung mga kanilang mga question dyan. Sigurado, buildahan sila ng dating Pangulo. Marami namang iba dyan na nagpakunwari lang na marunong yan, nangungupya lang yung iba dyan. Galing lang yan sa labas na narinig lang yung mga balita o hindi pa masyado ito kumplito na marunong o alam lahat ang batas. Kumpara mo kay Digong Duterte na ilang taon itong na-prosecutor sa Davao, ilang taon itong na mayor at na-presidente pa. Kaya humanda kayo dyan. Baka pagdating ng panahon kayo ay babalingbing na naman, mga ka-people. Maraming salamat mga ka-people. Hanggang bukas ulit sa ating mga video na ating bigyang komento. And siyempre, don't forget to subscribe and share this video para updated tayong lahat sa mga video na i-upload araw-araw.